Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, no? Ito po ang latest sa pong August 17, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no? Dito nga po sa may parte ng northeastern portion ng extreme northern Luzon. At ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, ito nga po ay isang magandang balita dahil ito na maging isang ganap na bagyo at posible nga po itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Tuloy din po ang paghina ng habaganes at mga localized thunderstorm ay posible nating asahan sa ilang bahagi ng Mindanao, Visayas at ng Metro Manila. Bago nga po doon yung nilabas na latest update nga ng advanced weather forecast, meron tayong posibleng mga low pressure area loob at labas ng ating Pilipinas at isa nga po doon ay posibleng maging bagyo at mababa naman ang tsansa na tumama sa kalupaan. Dito mamaya po natin mamayang alas 3 ng hapon, mananatiling mainit at maalinsangan ang lagay ng panahon. Meron lamang tayo mga biglaang pagkulimlim ng kaulapan at scattered rain showers sa parte ng northern Luzon, sa Mindoro, may Bicol region. May mga posibilidad din ng biglaang pagbuhos ng pagulan sa Zamboanga Peninsula, pero yung malaking bahagi ng ating bansa ay mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, makulimlim pa rin po ang kaulapan ng ilang bahagi ng Luzon, Southern Luzon, at maging dito nga asahan naman po natin sa may parte ng Mindanao, may mga tsansa o posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng alas makikita nga po natin itong makakapal na kaulapan na ito ay apektado po niyan ang Northern, South at Central Luzon, kasama rin po dyan ang Southern Luzon. At asahan po natin yung mga posibilidad na mga biglaang pagbuhos na mahina at katamtamang pagulan. Ganon din po sa may parte ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa the forecast bukas nga po ay August 18. Almost stationary pa rin po yung low pressure area na nasa eastern section na ng Taiwan at magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area, pero ito nga po ay mataas ang tsansa na malusaw din po kaagad. At patuloy pa rin po na humihina yung habagat na nakakaapekto lamang po yan sa parte ng extreme northern Luzon. Pagdating nga po ng August 19 hanggang August 20, asahan pa rin po natin na magiging maalinsangan pa rin po ang lagay ng ating panahon dahil wala nga po tayo nakikitang anumang posibilidad na malalakas na pag-ulan maliban lamang nga po sa thunderstorm. Pagdating po ng August 21 hanggang August 22, dito nga po ay malinis pa rin po yung ating kalangitan o yung kaulapan, ay wala po tayo nakikitang posibilidad na malalakas na pag-ulan maliban pa lang din po sa mga thunderstorm. Pagdating naman po ng August 23, dito po ay dahan-dahan na po muling bubugso yung habagat o yung southwest monsoon na magdadala na po muli ng pag-ulan sa western section ng ating bansa, lalong-lalo po sa hapon at sa gabi. Kaya iba yung paghahanda sa ating mga kababayan, at meron po tayong dalawang possible low pressure area. Yung isa po ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at yung isa po ay pagdating naman po ng August 24, dito po tuloy-tuloy na nga po yung pagbugso ng habagat. At pagdating po ng August 25, yung low pressure area nga po dito sa may Philippine Sea ay medyo mataas ang posibilidad na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Pero ito nga po ay mababa naman ang tsansa na magkaroon ng landfall scenario dahil ang diretso po niyan sa parte ng Japan. Pagdating po ng August 26, asahan nga po natin yung mga pag-ulan ay muli nating mararanasan, lalong-lalo nga po sa hapon, sa gabi at sa madaling araw dahil nga po yan sa habagat. Pero again inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan.
malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. At meron pa po tayong isang low pressure area na imomonitor na nandito nga po sa may labas ng Philippine Area of Responsibility na nasa eastern section po yan ng Mindanao. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.